So hello guys, for today's video tuturuan ko naman kayo kung paano bumili or makabili ng GCash Mastercard gamit ang GCash application nyo. So sundan mo tong tutorial na to kung nahirapan kang bumili ng Mastercard or GCash Mastercard. So ito yung video tutorial na para sa iyo. So first kailangan mong i-open yung GCash account mo or GCash application mo. So dito lang tayo sa profile, then kailangan fully verify yung GCash account mo, then scroll down lang natin my link account, then try natin tong GCash card. So try tayong bibili tayo o order tayo ng GCash Mastercard. So ayan, so kailangan sabi daw dito send me a card. So ito yung step by step, ayan, para makapag-order tayo ng GCash. So ayan, GCash card is yung payment natin is 185. So this card is non-refundable card information. Kailangan yung name nyo is naka-attach dito sa GCash account nyo, is yun din yung gagamitin nyo dito sa GCash card 185. So next natin, so dito naman is magpifill out tayo ng information para sa ating order na ating GCash Mastercard or GCash card. So ayan, for example dito, example lang naman to, huwag nyong gayahin. Yung gagayahin nyo is yung tunay na pangalan nyo. So yung full name, ayan, then yung i-attach nyo dito na GCash or mobile number is yung naka-attach din, naka-save sa GCash account nyo, yung ginagamit nyo mismo para isaan lang. So hindi kayo malito. So 09. So nandito naman is yung nakalagay dito is province. So select lang kayo ng province nyo kung anong province ba kayo. Sa akin dito sa amin sa Sorsogon, for example, dito sa may Sorsogon area ko, sa Bicol region, is yung Sorsogon ang pipiliin ko. Then yung municipality naman is yung sa akin is Pilar. Then barangay is lalagay nyo lang yung barangay nyo is dito naman. Yan yung barangay natin is Mariposque PO Box. So automatic na yung zip code nyo, hindi na kayo maglalagay is yung sa region natin, region 5 sa amin is 4714, is automatic na hindi na kayo mag-select pa or hindi na kayo mag-search pa sa kay Google Chrome kung anong zip code nyo. Automatic na nakalagay kay GCash sa pipill out nyo dito mismo is yung zip code. So house number, street, or anong purok ba kayo. So ayan, so landmark, so ano lang yan, lagyan nyo lang ng ayan, landmark is optional lang naman yan. For example, elementary school, accept. So accept natin yung terms and conditions. So basahin nyo muna, i-review nyo muna. So pag i-review nyo muna pala. So yan, pangalan, mobile number, yung province, municipality, barangay, zip code, automatic nilalagay na nila o si GCash na mismo ang bahala dyan. Yung zone or purok or anong street ba kayo, then yung landmark optional. So pwede nyo na ilagay kung ano sa front ba kayo ng school, simbahan or supermarket. Yun yung pong ilalagay nyo na para madali nyo, mabilis nyong ma-accept or ma-deliver kagad sa inyo yung GCash Mastercard nyo or yung GCash card. So, next lang natin to, yung terms and condition.
So, as you can see kanina sa screen natin is 185 yung GCash Mastercard. Is, ayan. Next. Kailangan may legit na internet kayo. Yun. So, automatic na next na natin. So, as you can see sa screen natin is meron tayong tawag dito 3,000 plus 3,284 pesos. Then yung total amount pay natin is 250. So 185 yung GCash card is 250 yung ipipayment natin para ma-avail natin yung GCash Mastercard is 185 kanina. Meron tayong babayaran na 65. Tama ba yun? O 185 plus yun nga 65 pesos yung delivery charge niya or yung pay natin sa magdi-deliver. So, i-pay lang natin. So, ganyan. Sana nasundan nyo. Ayan. Click lang natin yung pay. So, proceed. Click natin tong proceed. Ayan. Yun. So, successful na yung pag-order natin. So, please expect your card to be delivered within 4 to 10 business days. Yun. So, kapag order na tayo ng ating GCash Mastercard. So, sana may natutunan kayo sa video natin or sa sinishare nating konting kaalaman. So, sa mga gustong mag-avail ng GCash Mastercard, lalong-lalo na sa panahon ngayon is kailangan natin or through online na yung transaction natin is mas maganda kung may Mastercard tayo or ATM card tayo ng GCash. Mas mainam is may GCash Mastercard tayo. Kaya ng sinabi ko is kung magta-transact kayo or mag-receive kayo ng payment gamit itong Mastercard is hindi na mababawasan yung pera nyo or yung payment nyo. Wala nang charge. Hindi kagaya ng GCash to GCash is magcha-charge pa yan na 10 pesos per 1K. For example lang naman yon. So, dito kasi kay Mastercard is kagandahan dito. Kung may Mastercard tayo, i-receive na lang natin yung payment natin or transaction natin through ATM. Yun yung pinakang advantage ni GCash Mastercard. Ayan. So, click lang natin tong okay. Yun. So, nabawasan niya. As you can see sa screen natin, nabawasan na yung pay, yung natin, yung balance natin. 3,200 plus yun kanina. Yun. So, sana nagustuhan nyo itong video na to at kung nakatulong man itong video na to, humingi po ako sa inyo ng like and share. At huwag nyong kalimutang isubscribe itong ating munting channel para sa mga panibagong video, tutorial na kagaya nito. So, thank you so much. Maraming salamat. God bless.